Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May nag-share sa akin ito. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Ito si Roy Naguanzon. Pinaginitan mga kababayan si Tingog Party List Congresswoman Yeda Romualdez. Yan o. Ang kapal ng mukha mo, Yeda Romualdez. Chiniko kung bakit, kung ano, ang sinasabi nito ni Roy Naguanzon. Yung si Guanzon, yung nambuli sa... Siya na yung nambuli, siya pa yung agrabyado. Tapos nag-file ng kaso. Ayan yung viral video mga kababayan. Ngayon, ang pinag-initan naman po si Tingog Party List Congresswoman Yeda Romualdez. Chinik natin kung ano yung pinagre-reakan ni Roy Naguanzon. Yun pala yung commentary ng isang media personality ng isang bagong media network, social media network. Ito, di ko man to kilala. Ngayon ko lang ito nakita mga kababayan. Peanut Gallery Media Network, PGMN Anchor, CG Hero. Sabi dito, delivers a direct hit at the Commission on Elections arguing that the institution tasked to guard the country's democratic integrity has allowed itself to be pulled into political maneuvering. She lays out how Yeda Romualdez ended up with a fourth term in Congress despite the constitutional three-term limit, recounting the reshuffling of Tingog Party List nominees that cleared the path for her to return to the House. Dati po kayong Comelo Commissioner, di ag-file sana kayo ng petisyon. Saka itong si Peanut Gallery Anchor na sino ba to? CG Hero. Di ba? Dati kayong Comelo Commissioner. Abogadang bully. Ganon mga kababayan. Pati si Yeda Romualdez, pinag-iinitan na ngayon yung asawa ng dating Speaker Martin Romualdez. Kasi bakit daw hinayaan ng COMELEC na makaupo? Nag-resign po yung mga nominees. Pinag-initan po ng dalawang ito, ni Roy Naguanzon at saka ni Peanut Gallery Media Network, CG Hero. Kaya tama itong reaction mga kababayan ni Brother Benji Contreras. Ayan sabi ni Brother Benji, pinayagan ng COMELEC na maupo si Congresswoman Yeda ngayon sa House of Representatives bilang third nominee ng Tingog dahil nga nag-resign yung third congressman ng Tingog at nag-resign din yung fourth at fifth nominees nito. Kaya si Kong Yeda ang naupo bilang pangatlong congressman ng Tingog dahil siya ang next in line sa succession bilang sixth nominee. Tama. At saka kung irregular siya, di sana dinisqualify siya mga kababayan ng Commission on Election. The fact na inayaan siya ng COMELEC na makaupo, qualified siya na maupong muli bilang Tingog Party List Representatives. Mas magaling pa itong si CG Hero sa mga commissioners ng COMELEC. Di ba? Si Roy Naguanzon na niya, Mr. Maravillas. Di ba dating COMELEC commissioner? Tama. Pero kung may nakikita na irregularity si Roy Naguanzon, di mag-file siya ng disqualification. Ganun lang. Abogado naman siya. Huwag niyang sayangin yung kanyang abilidad sa pagngangaw-ngaw sa social media at pangbubuli sa mga kung sino-sino. Para mapakinabangan yung kanyang ability. Hindi yung ang nangyayari ngayon mga kababayan kay Roy Naguanzon para nang si Kiko Barsaga. Nawala na mga kababayan sa hulog yung pag-iisip po. O di ba? Matindi talaga niya Mr. Maravillas kasi yung impluensya ng mga DDS nahawa sa masamang ugali. Iyon nga po mga kababayan. Bakit naman na niya kasi Mr. Maravillas?
yung mga nominees ng Tingog Party List nagsipag-resign. Hindi mo man po mapipigil yung tao kung gusto mag-resign. Tama, tulad ng mga commissioners ng ICI, hindi mapigil ng ating Pangulo na mag-resign yung gusto na mag-resign. Di ba? Si Magalong nag-resign, si Singson nag-resign. Pag ang tao ayaw na, hindi mo man po mapipigil na mag-serbisyo. Ganon din po sa Tingog Party List or any organization. Pag ang tao ayaw na, nag-resign yung third congressman ng Tingog Party List. Yung fourth and fifth nominee, nag-resign din. Di yung sixth nominee, mga kababayan ng Tingog Party List, kasi di ba yung binobotohan naman dyan, hindi man yung tao. Ang ibinoboto mismo yung Tingog Party List. Di ba pa? Tapos may mga nominee sila. Sixth nominee, itong si Yeda Romualdez, na asawa ni dating Speaker Martin Romualdez. As sixth nominee, siya yung sunod po sa succession, kaya umupo siya. If it is irregular, then sana umalma yung Commission on Election. I-disqualify sana siya. If it is irregular, hindi siya pinantulutan na makaupo. The fact na pinahintulutan siyang makaupo, ang ibig sabihin niyan, it is above board. Sumuwak, mga kababayan, sa requirements ng Commission on Election. Ganun lang po yon. Pero kung hindi kayo kontentado sa naging desisyon ng COMELEC, mali para sa inyo, di mag-file kayo ng ang petition sa COMELEC questioning the decision allowing Congresswoman Yeda Romualdez to sit as the third hindi third nominee, kundi sixth nominee siya. Kaya lang, nag-resign yung third, fourth, and fifth. So siya yung sumunod sa succession. Nakakuha kasi po ng napakalaking boto yung Tingog Party List. Kasi hindi po matatawaran yung serbisyo ng Tingog Party List. Nagtatrabaho talaga. Very active yung kanilang mga congressmen sa pagsusulong ng mga legislative agenda na makakatulong po sa pag-unlad ng ating bansa. Yan po, ang tinig ng bayan, nakikinig, nagsisilbi. Tingog Party List. Very active sila sa pagtulong. Ito si Asidre. Very active sa legislation. Tapos si Yeda Romualdez. Tingnan naman ninyo to. Representative Jude Aborque Asidre. Yan ang post niya. Isang akbang tungo sa mas maliwanag na kinabukasan na ipasana sa committee noong December 9 ang House Bill 4959 o ang Philippine Professional Standards in Quality Assurance System. Layunin nitong pag-isahin at linawin ang mga tungkulin ng Commission on Higher Education or CHED, TESDA at PRC upang maging mas maayos ang proseso mula sa pag-aaral hanggang sa pagtatrabaho ng bawat Filipino. Bilang chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education, patuloy nating isusulong ang mga reformang magpapalakas sa ating edukasyon, katuwang ang House of Representatives at suporta ng ating House Speaker, Faustino Boci D. Tingnan ninyo yung mga sinusulong nilang Infant Friendly Facilities Act, mga legislation. Aktibo din sila sa pagtulong, mga kababayan. Yan, mga social services nila. Kumusta naman si Roy Naguanzon? Yung party list niya? Galit kasi kayo, hindi kayo makaupo bilang congresswoman ng PW party list niya. Tapos ngayon, itong mga DDS influencers, align nito po si CJ Hero sa mga DDS influencers. Kaya ganon, target nilang siraan, hindi lang si Martin Romualdez, kundi pati si Yeda Romualdez, asawa ni dating Speaker Martin Romualdez. Alam namin yung mga style ninyo, style bulok. Kung may reklamo kayo sa pag-upo ni Yeda, di mag-file kayo ng petisyon, ipa-disqualify ninyo, ganon lang po. File kayo ng kaso tulad ng ginagawa ng administrasyon doon sa mga sangkot sa flood control anomalies, pinafile ng kaso. Tulad ng ginagawa ng mga civil society organization na nag-file ngayon ng plunder case laban kay Sara Duterte. Bribery, malversation, graft, yan ang dapat na gawin ninyo. Dito, kini-question ninyo
yung qualification ni Yeda Romualdez, di mag-file kayo ng petisyon, ipa-disqualify ninyo. Hindi yung puro kayo ngak-ngak sa social media. Di ba po? Yan pasikat din itong si CG Hero. Ngayon ko lang siya po nakita kasi may nag-share sa akin ng kanyang commentary. Tapos si Rowena Guanzon, may lakas ng loob na magsalita na ang kapal ng mukha mo, Yeda Romualdez. Ang makapal yung mukha, yung nagwala doon sa ano ba? Na-videoan yung pagwawala. Yung pambubuli mga kababayan, yun ang makapalang mukha. Walang kahihiyan. Kung kailan tumanda mga kababayan, naging balahura. Di ba po, mga kababayan, kung ano-anong pinagagawa. Pero tingnan naman ninyo yung tinatawag nilang makapalang muka. Napakaganda. Napakagandang babae, mukhang Maria Clara. At hindi mo maringgan kung ano-anong kabulastugan na ginagawa. Tama ba? Yan man lang, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.